The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ito, pampatanggal ng sakit ng batok ito. Ba? Mga high blood siguro. Oh, ito ba? Nakasuklay siya ngayon. Mukhang Sandali. pastor, wala ka sa bahay, no? Nararamdaman ko, maayos ang buhok mo ngayon. Hindi, nasa Hindi, ano yata ito naman siya. siya. Nasa Nag-aayos virtual. tayo. Virtual ano siya. Virtual background. Opo. Okay. Sige, Yeah. so Brad, good morning at ito na, makinig tayo sa pinakamagandang mensahe at balita today. Higit sa lahat, ito ang pinakamagandang balita. Yes, Ted. Good morning po. At of course, araw ng mga patay ngayong birthday ng aking tito, Tito Rene Razon. Yan. Mga birthday din ng mga kaibigan ko sila, Let Sedano at Maui Rivera. Mga November 1 birthday celebrants. Araw ng mga patay po. Maraming tao ngayon. Of course, nasa sementeryo para gunitain at alalahanin yung mga namayapang kamag-anak. Napag-usapan po natin isang araw, yung pagkamatay po ng isang tao ay yun po yung simula, nahahatulan na siya, di ba? I think Wednesday natin tinakel, a man is destined to die once. Pag namatay ka, hahatulan ka ng Diyos kung saan ka pupulutin, okay? Eternal death po ba sa impyerno, kung saan yung presensya ng galit ng Diyos ay naroroon, yung wrath of God, o eternal life sa langit, kung nasa naman talaga yung presensya ng pagpapala ng Diyos nandong. Wala pong in-between. Dalawa lang po final destination na nasa sa Biblia, nakaturuan po ni Jesus. So, kapon nga, nilarawan natin kung gaano kaganda yung langit. Ang tanong, paano ba mapunta doon, Pastor Jeff? Nasa ways ba yan? Naalala ko yung kwento na isang mayamang sakim at makasariling tatay na mamamatay na. May huling habilin sa anak. Sabi niya, ilagay mo sa maleta, anak, lahat ng titulo ng lupa, ng bahay, ng kotse, pera, ginto. Lahat na ari-arian ko, ilagay mo sa maleta, tapos ilagay mo sa attic. Sabi nung anak, bakit tay? Para pag namatay ako dito sa kama na to, pag akit kong langit, dadaanan ko. Ayun. Nung namatay kinagabihan, chinek nung anak, sabi sa nanay, Nay, nandito pa rin yung maleta sa attic. Sumigaw yung nanay. Sabi na sa tatay mo, ilagay sa basement kasi pababa siya sa impyerno. Nakakatawa man po, pero again, hindi po madadala yung pera sa langit. Unang-una, yung kalyedong ginto. So kung kamal-kamal ka ng pera dito para secure na yung salvation mo, wala pong bearing yan sa langit dahil napakaganda ng langit. Walang bearing yung mga ginto mo doon. Okay? Nasaan ba yung langit na yan? Paano ba talaga mapunta dyan? Dito po in this world that we're living in na maraming uncertainties, hindi po ba comforting to have that assurance? Okay? Kung wala pong bearing ang pagiging mabuting tao, yung paggawa ng mabubuting gawa, para daw po hindi tayo makapagyabang sa Diyos. Kung yun lang ang dahilan, kung para mapunta sa langit by good works. Sabi sa Bible, not by good works. Paano ngayon, Brad Jeff? Sa 1:5:24, pakatandaan niyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ito pong salita na to ay galing mismo sa bibig ng ating Diyos na si Jesus. So maniwala po kayo sa Bible, red letter po ito sa mga red letter version. So ito po ay hindi kasinungalingan, galing mula sa bibig niya. Paano daw po? Ang linaw na sinabi ni Jesus, whoever hears my word and believes, walang ibang kondisyon, makapakinig at maniwala daw sa kanya. Hindi niya sinabi na kailangan mo maging perpekto, wala kang pagkakamali, kailangan mong kompletohin yung checklist na mabubuting gawa bago ka mapunta sa langit. Instead, simple pero malalim to na requirement. Hear and believe. Kung narinig mo daw, o sa case po natin ngayon, modern times, nabasa mo. Kasi po noong unang panahon, hindi lahat marunong magbasa. May nagbabasang isa lang sa synagogue, lahat nakikinig. So kung narinig mo raw, in short, nagkaroon ka ng kaalaman about kay Jesus, kanyang mga katuruan, kanyang buhay, at pinaniwalaan mo. At pinamuhay mo yung mga natutunan mo. Ano ang resulta? Hindi na raw po tayo hahatulan, kundi nakatawid na tayo, okay, mula kamatayan, which is ang ating destinasyon, papunta sa eternal life. Yung pong case na papuntang impyerno, okay? Kasi po ay kabayaran po yan, okay, ng ating pagiging makasalanan. For the wages of sin is death, sabi ni Apostol Pablo. Bumaba po si Jesus sa lupa upang pagbayaran sa Ama sa langit
ang utang na hindi natin kayang bayaran, not even by good works. Alright? Kaya again, gusto ko lang po, paulit-ulit ko naman na to, 4 na taon na to. Salvation is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala na pong ibang dahilan. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama sa langit, maliban sa akin. Hindi po nagsisinungaling si Jesus nung sinabi niya yon. Siya lamang po ang daan. Pamuhay po natin yung mga natututunan natin, yung pong pagkakapaniwala natin sa Kanya, paniniwala sa Kanya ay nagdudulot sa atin ng eternal life. Then good works will follow. Lagi ko pa sinasabi, marami kong ginagawang good works, hindi po siya means to salvation, it's a mark of salvation. Hindi po siya root of my salvation, it's the fruit of my salvation. Linawin ko lang po, yung good works po nyo ba ay galing sa pagkakaalam nyo na ligtas na ako, anak ako ng Diyos, ito ay bunga lamang ng pagiging save ko. Magkaiba po yun. Hindi yung gagawa ko ng good works para maligtas. Kumpara sa gumagawa ko ng good works dahil ako ay ligtas na at tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. 1:5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulang, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Panginoon, salamat po habang ginugunita namin ngayon na araw ng mga patay. Lord, alam namin na ikaw ay namatay 2,000 years ago upang kami magkaroon ng buhay, eternal life. Kaya Panginoon, salamat Panginoon sa inyong mga katuruan na hindi na namin kailangang pagtrabahuhan because we can never earn your salvation. We only have to receive it because it's a gift, sabi mo sa salita mo. Salamat Lord sa mga nakikinig ngayon na Panginoon, magkaroon kami ng kalinawan kung paano ba talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan at yan ay sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat Lord Jesus, nung sinabi mong it is finished, all we have to do is hear and believe. In Jesus' name, Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat today sa aming pong panibagong mensahe na napakinggan at natutunan mula po kay Brad Jeff Eliscopides. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff. Ngayon pong weekend, tuloy po kanyang pagmimisyon, kaya keep him always safe and protected. And Lord, muli po, salamat po sa araw na ito. Salamat po higit sa lahat sa biyaya ng buhay na niyo pinagkakaloob po sa amin at kami maging karapat-dapat nawa sa biyayang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, Brad. So, what's up? Are you coming over today? O ikaw ay may ilang mga importanteng pagmimisyon na naman? Oo nga, tumawag nga kahapon si Susan tungkol sa trabaho ngayon. Pero nag-beg up lang ako dahil meron tayong mga aasikasuhin ngayon. We're gonna meet some friends and fellowship habang hindi traffic sa Maynila, hopefully. Okay, sige. So, Sunday, tuloy ang iyong pagmimisyon. Meron ba tayo? Meron ba tayo dyan sa Fairmont Hotel? Yes, Brad Ted. Sa Sabado muna, bukas po, alas 4 po yan sa Rebuild City Church, Facebook at YouTube channels. Ayan po, ako yung magpipreach. Napakaganda po ng aking isi-share sa inyo. Bukas po, alas 4 sa inyong mga Facebook at YouTube, Rebuild City Church. Pati sa Spotify po yan, yung recorded. And also, sa Sunday naman, Brad Ted, alas 10 ng umaga sa Fairmont Hotel, magkita-kita po tayo ng live. Ito po ang inyong Pastor Jeff. Yan, your daily Brad, your daily dose of inspiration. Bye, Ted and Cha. Enjoy the weekend. Have a good and productive weekend as usual. Si Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.